Nasita ng Sandigan Bayan ang prosekusyon dahil sa planong pagpresenta ng 20 testigo sa bail hearing ni dating Senador Bong Revilla Jr. Gate ng korte, masyado itong marami para sa isang petisyon kung saan tanging bigat ng ebidensya lang ang dapat determinahin. Si Margaret Gonzalez sa karagdagang detalye ng balita. Magsisimula na sa April 6 ang pagdinig ng Sandigan Bayan 3rd Division para sa petition for bail na inihain ng kampo ni dating Senador Bong Revilla Jr., Bryce Hernandez at iba pang akusado para sa malversation case kaugnay ng 92.8 million peso Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Target ng korte na resolbahin ang petisyon sa loob ng 30 araw at magkakaroon ng 10 araw na pagdinig para dito. Magkakaroon ng pagdinig sa umaga at hapon kung saan inaasahan na sa bawat araw ng hearing ay 2 ang ihaharap na witness ng prosecution. Ilan sa mga pinangalanan nilang witness ay ang mga dating DPWH official na si Roberto Bernardo, Henry Alcantara, Shared Opulencia, ang konetisong si Sari Santos, mga local government at barangay official, National Bureau of Investigation, bank representatives at iba pa. Paalala naman ni Sandigan Bayan 3rd Division Chairperson Carl Miranda na ang bail hearing ay sinasagawa lamang para malaman kung may malakas na ebidensyang prosecution laban sa inaakusahan at hindi para malaman kung guilty o inosente ang akusado sa kaso. Ang prosecution ang may burden of proof para patunayan na nagkasala ang akusado. Maaprobahan ang bail request kahit non-bailable ang kasong malversation kung mahinang ebidensya. Payo ni Miranda sa prosecution, unahing ipresenta ang mga pinakaimportante nilang testigo. Si Associate Justice Ronald Moreno pinuna naman ang 20 testigo na ipipresenta ng prosekusyon. Marami anya ito para sa isang bail hearing, ngayong hindi pa naman dadako sa merito ang magiging pagdinig dito ng korte. Nabunyag din sa pre-trial na hindi pa alam ng prosekusyon kung sino sa 20 testigo ang una nilang ihaharap sa unang araw ng bail hearing sa Abril 6, bagay na ikinayamot ni Justice Moreno. Saad nito, bahagi ng requirement sa pre-trial ay may bahagi agad ng prosekusyon ang ihaharap nila mga testigo sa bawat schedule ng bail hearing para makapaghanda rin ng maayos ang depensa at matiyak ang transparency. Paliwanag naman ng prosekusyon, hirap silang agad makapagbigay ng mga pangalan ng witness na ihaharap sa unang araw ng bail hearing dahil kailangan pa nilang matiyak ang availability ng mga ito. Saad naman dito ni Justice Moreno, may subpoena power ang prosekusyon para mapapunta nila ang witness sa trial schedule. Nakiusap ang prosekusyon na bigyan sila ng kaunting kaluwagan at ang kanilang commitment makapaglahad ng mga pangalan ng witness sa susunod na linggo, araw ng Miyerkules. Nagpalitan din ng argumento ang 2 hukom ng kumpirmahin ni Miranda sa abogado ni JP Mendoza na hindi na ito magsusumite ng petition for bail. Argumento naman ni Moreno, may karapatan ng akusado na mag-file ng petition for bail kahit kailan ito gustuhin, gaya ng sa mismong trial proper kung makikita nitong hindi malakas ang evidence of guilt. Pero sa naman ni Miranda, kailangan agad itong makumpirma para makaiwas sa delaying tactics. Inaasahan sa bail hearing magkakaroon ng direct examination ng prosecution at cross-examination naman ang depensa. Ayon sa tagapagsalita ng kampo ni Revilla, tamang malaman nila agad kung sinong ipipresentang witness ng prosecution para makapaghanda ang kanilang kampo. Pahayag naman ng spokesperson sa 20 testigo ng prosecution sa bail hearing, hindi po nakasalalay sa dami ng testigo yan. Kahit magpresenta ka ng 100 o 500 o 1,000 testigo, kung lahat naman ng testigo na yan walang personal na knowledge o walang alam o kumbaga ang tinatawag natin sa rules of evidence, walang credibility or probative value. Anong sabihin nun? Hindi ka panipaniwala ang sinasabi nila. Para sa Diyos at Pilipinas ko mahal, Margaret Gonzalez, SMNI News.